Magandang buhay mga kaani. Na ito na naman po si Kuya Harvest para magbigay ng konting tips and ideas po sa atin pong mga kasamahang magsasaka. So ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung may kinalaman sa organic fertilizer. So bibigyan ko po kayo ng maliit konting kwentada kung ilang sako ba ng organic fertilizer ang katumbas ng isang sakong urea. Ano po? So napakahalaga po nito dahil kung hindi po natin na magagamit ng tama ang organic fertilizer ay posible po na makabawas po sa ating ani. Yan. So alamin na po natin. So siyempre po, ito po yung 16 na sustansya na kailangan ng palay para po sila ay lumaki ng maayos. Nandiyan po ang carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium, sulfur, at yung mga microelement po. So makikita nyo yung may guhit na red, which is nitrogen, yan po ay primary macronutrients. Ibig sabihin, siya yung pangunahing kailangan ng halaman para siya ay magpatuloy ang buhay. Kaya hindi po basta-basta ang trabaho ng nitrogen sa ating halaman. So, maaari pong ikamatay ng halaman kung kulang siya sa nitrogen. Ayan, so ano po ba yung trabaho na ginagampanan ng nitrogen sa palay? So, ito pong mga amino acids, nucleic acids, nucleotides, chlorophyll, enzymes, at hormones, ito po ay mga biomolecules. So, ito pong mga biomolecules na ito po ay malaki ang ginagampanan sa pagbuo ng nitrogen fertilizer. Ano po? Dahil po ang biomolecules, ito po yung katulong ng mga bakterya po sa lupa para ma-convert po yung nitrogen para makain ng halaman at magi po nilang pataba. So dahil po na-convert na po, mangyayari po dyan, pag ginamit po ng halaman, magpapabilis po ito sa paglaki po ng halaman. So, paglalaman na din ng butil at yung ani sa pamamagitan ng madaming suwi at yung tamang sukat ng dahon. Kaya minsan mapapansin natin, maaaring payat ang dahon o makitid ang dahon, walang kulay green ang dahon. So, sa madaling salita, ang trabaho po ng nitrogen is nagpapaberde sa palay sa pamamagitan ng tulong ng mga biomolecules. So ito naman po yung pangkaraniwang dami ng nitrogen sa organic fertilizer. Ito pong kulay blue, sabi nga, typical composition ng organic fertilizer. Halimbawa, sa chicken manure, meron siyang 35% na kabasaan. Ang nitrogen niya is 4.4%. Sa cattle naman ay 1.9%, sa baboy ay 2.1%, sa kabayo 1.4%, sa tupa 3.5%, at yung mga municipal solid waste compost ay 1.2% at yung sewage sludge ay 4.5%. So lumalabas po na sa composition ng nitrogen sa mga organic fertilizer, mataas na po o pinakamataas na yung 6 to 7%. Dahil kapag mas mataas pa ho doon, ay hindi na po kinoconsider na organic fertilizer. Katulad po nitong sakong ito na nakalagay po yung nitrogen, 2.58% ang organic fertilizer. So, ibig sabihin, mababa pa rin siya. So, dito naman po sinasabi kung gaano kadaming nitrogen sa inorganic fertilizer sa 50 kilos kumpara sa 50 kilos na urea. So, ang may tanong po ito po galing sa internet, how much nitrogen is in 50 kilograms of urea? So, sinasabi po na for every 50 kilos ng urea, inorganic fertilizer, nagtataglay po ito ng 23% or 23 kilogram ng nitrogen. So, pagkumpirahan po natin, yung pong isang bag na organic fertilizer at isang bag na
urea na parehong may laman na 50 kilos na chicken manure. I-compute na lang natin yung chicken manure na kwenta natin kanina na ang nakalagay doon ay 4.4% nitrogen. Ang katumbas po niya ay sa urea naman, ang isang sakong urea ay may 23% nitrogen. Kasi di ba nakalagay isang sako is 50 kilos, may 4600. Pero 50% lang doon ang tunay na nitrogen, kaya 20% lang, 23%. So 23% divide 4.4, lalabasan po na 5.22 bags na organic fertilizer ang katumbas ng isang sako na urea. Ano po, malinaw. 5.22 bags. So ito naman po yung dami ng nitrogen na kailangan sa isang tonelada na ani. So ito po tinanong po natin sa internet, gaano karaming fertilizer ang kailangan sa isang hektarya na palay. So ang sabi ho dito, para makaani ka ng isang tonelada, kinakailangan mo ng 15 to 20 kilogram na nitrogen fertilizer. At magdadagdag ka pa ng doble, 30 to 40 kilogram nitrogen per hektar para makaani ka pa ng extra tonelada. So ibig sabihin po 15 kilogram na nitrogen, aani ka ng isang tonelada o katumbas ng 17 bags organic fertilizer per hektar. Ngayon, kung gusto mong magpadagdag pa ng isang toneladang ani, kinakailangan mong gumamit ng 30 to 40 kilograms nitrogen. So, ibig sabihin, ang maximum na pwede mong gamitin ay 45 bags organic fertilizer per hektar. So, ganun po ang range. 15 to 45 bags na sako ng organic fertilizer ang pwede mong ilagay sa palay mo. So, yun lamang po at like, share, and subscribe po kung nagustuhan nyo po itong atin pong mga pagpapaliwanag ni Kuya Harvest sa atin pong YouTube channel.